We'll build a household of faith that together we can make. And when the strong winds blow. No, kasi yung mga magulang ko is very active with regards sa religion ng born again. Kasi yun yung religion nila nung ako ay nagkaisip na. So, active din naman kami hanggang sa nagkaroon ng conflict. Medyo tumigil din sila sa pagsisimba. Hanggang sa naging seeker din ako. At the same time, naghanap ako ng religion na pwedeng accomplish dun sa gusto kong malaman ba with regards sa Bible, with regards sa ating Panginoon. Meron tayong mga bagay na gusto pang malaman. Kapag halimbawa, itinanong mo sa isang kapatiran or sa isang pastor, no, na meron kang nabanggit sa Bible na hindi nila ganun kalinaw may paliwanag. So, yun yung isa sa mga hinahanap ko during that time. It's very energetic sila with regards sa worship. No, kasi kilala naman natin ng born again na kung saan parang ang worship talaga nila napakatindi. May mga sumisigaw, no, lumuluha, no, lumuluhod. Hilig ko rin kasi ang music. So napabilang din po ako sa isang music team nun na ako yung drummer. So at the same time tumutugtog kami. So pinupuri mo ang Panginoon habang tumutugtog. So yun yung medyo nagustuhan ko pagdating sa dati kong religion. Yun nga, kasi actually, wala talaga akong knowledge about the Seventh-day Adventist nung dati pa. No, before ko makilala yung aking ex. No? Ex ko na siya ngayon, asawa ko na siya ngayon. So, nung nililigawan ko pa lang si KitKat or si Mary Catherine Pascual noon, Morales na ngayon, nagpunta kami sa isang lugar which is yung Burol, na kung saan nagbiro ako sa kanya, sabi ko, uy, tignan mo yung yung langit, ang ganda ng sikat ng araw kasi napaka maulap nun, medyo maulan. Tapos yung tipong may isang strike ng sun ray, yung sikat ng araw na sabi niya, nabanggit niya, uy, second coming na. Sabi niya ganun. So, sa isipan ko, sabi ko, paano mo nalaman yung tungkol sa second coming? Kasi sa mga nakakatagpong kapwa kabataan noon, medyo hindi sila familiar with regards to that word. Biro lang yun. Nabanggit niya po, sabi niya, uy, paano na? Second coming na. Paano mo nabanggit yun? Ano bang religion mo? So, doon ako na-curious. Tapos, doon ko rin nalaman na, yun nga, yung tungkol sa isang Seventh-day Adventist. Sabi ko, ano yun? Hindi ako familiar sa word. Ang naging familiar ako sa word na nabanggit niya is yung Sabadista. So, yun nga. Tapos, nabanggit niya nga na tuwing Sabado nagsisimba. So, medyo na-curious ako at that time. Then hanggang sa nag-research ako, I do some research, then nalaman ko rin yung patungkol nga sa naging history ng religion natin and how they manage na maging religion in today. Actually, kasi from born again, naging Seventh-day Adventist ako, napakatindi ng napagdaanan ko rin po nun. Kasi, syempre, as being a Seventh-day Adventist, marami kang kailangan baguhin sa sarili mo. Lalong-lalo na sa lifestyle, then sa time mo, time management. Kasi nga, Sabado, laging wala na ako sa bahay noon. So, nung nagsisimba na ako as Seventh-day Adventist, andyan na yung napapagalitan ako, bakit lagi kang umaalis sa bahay, tuwing Sabado, buong araw kang wala. Samantalang dati, nandito ka lang naman, naglilinis, nag-aalaga. So, yun yung hinahanap-hanap nila. Then at the same time, hindi na talaga ako kumakain ng baboy. Opo, kasi yun na yung isa, yun yung isa sa mga naging naging kaugalian ko nung talagang pinapractice ko na rin sa sarili ko. Kasi sabihin na natin na Bible-based siya, yes, and also health-based din eh. Kasi nga, nabanggit ko rin last time na I do some research na yun nga, hindi naman ganun ka-benefit sa atin yung pagkain ng baboy. So yun din pinapaliwanag ko sa mga magulang ko. So medyo naguguluhan sila. Then at some point na natutuwa naman ako sa kadakilaan ng Diyos, ipinaunawa din sa kanila. So mayroong acceptance at meron po. Somehow. Yes po. Lalo na nung nalaman nila na nagpabaptize na ako. Kasi medyo hindi talaga nila maunawaan at that time.
Nung nagpa-baptize na ako, unti-unti na-build up na yung ano nila, yung understanding with regard sa religion na pinasok ko. Yung tungkol din sa Sabat. Sabi ko, ano ba yung Sabat? First time ko nalaman. Sabi ko, alam ko banda yan, yung Black Sabbath. Sabi ko, ano ba yung Sabat? Then research ko rin kasi may computer shop pa nung panahon na yun eh. So nag-research ako, sabi ko ano ba yung Sabat? Ano ba tong Sabat? Doon nga nalaman ko na ang Sabat ay Sabado. Na, kung sisiyatatin natin ang Bible talaga, malalaman natin na ang tinutukoy sa araw ng kapahingahan is the Sabbath day. So yun ang isa sa according din po sa, doon na lang din sa Ten Commandments, huwag na tayo lumayo kasi lahat naman tayo may Ten Commandments sa religion. So doon nasaad yung araw ng Sabat ay kapahingahan para sa Panginoon at para sa atin upang ipangilit. Hindi linggo. Hindi linggo. Nagkaroon pa nga ng time na kung saan inaaralan din ako nung dating mga nakasama ko sa Born Again na sabi nila, ang Sabado daw ay, kasi accepted din sa kanila eh, na ikapitong araw nga. Pero sa kanila daw, based dun sa nabanggit ng aking kapatiran, no, dati, sabi niya, inuuna lang namin ng Diyos kaya linggo, kasi nga daw unang araw. So doon pa lang medyo, ano na ako, sige po, umupo na ako. So medyo conflict dun sa sinasabi ng Bible. Ayun po. Unang-una, papasalamat ako kasi nakakilala ako ng babae na kung saan ay talagang may knowledge na about kay Jesus Christ, then at the same time, talagang Bible-based. No? Sa kanya ko rin nalaman yung relihiyon na to. Then also, yung aking lifestyle din, kumbaga namulat din ako sa kaisipan na about health. Kasi sa religion natin, marami tayong binabanggit with regard sa health lifestyle. No? So yung pagkain ng mga masusustansya, no? Yan yung mga ini-include din natin. So yun po. Yung John 3:16. Na kung saan, yun din yung lagi kong binabanggit ko sa mga nagiging estudyante ko ngayon na kasi mostly yung mga kabataan natin ngayon medyo hindi na sila ganun ka-active pagdating sa religion. Yun yung napapansin ko po, no? So lagi kong binabanggit sa kanila yan na basahin nyo yung John 3:16, tanggapin nyo si Jesus Christ, and lahat ng mga problema nyo yan medyo gagaan. Hindi man mawala, pero gagaan. Yun talagang role natin as a Seventh-day Adventist na hindi lang tayo kailangan na sa sarili natin makipagpalakasan, no? Kailangan din nating ibahagi ito sa ibang tao na kung saan we have to engage yung ating communication dahil nga ang panahon malapit na, sabi nga sa kanta, na kung saan habang lumalapit ang panahon, marami sa atin yung medyo naliligaw ng landas. So as a Seventh-day Adventist, kailangan natin silang panghawakan or sagipin mula dun sa kapahamakan na yun. Andyan lang naman yung Bible. Kasi ako, nung medyo hindi pa ako ganun ka-active or nakakilala sa Panginoon, ang dami kong tanong sa sarili ko na nandun lang din pala sa Bible makikita. Na kung saan gumamit ang Diyos ng mga tao na magsasabi sa akin ng mga verses na yun na kailangan kong malaman. So sa mga medyo nagtataka o na nagiging seeker pa sa ngayon, no? Always and always based on the Bible, no? Kasi doon lang natin makikita ang tunay na salita at aral ng Diyos. 2 beses. So yun, sabi kasi sa kanta, no? 2 beses na ika'y akin, una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. 2 beses na ika'y akin, iyan ang sabi ni Jesus. So doon pa lang sa kanta, andun na yung ano eh, hindi lang tayo nabubuhay para sa sarili natin, kundi unang-una nilikha tayo ng Diyos at dapat doon lang natin ibuhos yung ating buhay para sa Kanya.